huwag kayong mabalisa. Palagi natin marinig yan sa banal na kasulatan, lalo-lalo na kapag inihain natin sa uling tuntunan na ang ating mamahal sa buhay na ngayon ay si Rodrigo na ating ililibig. Bahagi mo ang salitang huwag kang mabalisa na ipinamamanig na Jesus. Hindi yun sapagkat hindi niya naunawaan ang ating katatayuan. Ngunit nais siyang ipamanig sa atin na yung ating pananampalataya ay dapat tumutulong sa atin na harapin ang bawat sitwasyon ng buhay ng tao habang tayo ay naglalakbay sa daigdig na ito. At ang isa rito yung huwag tayong matalo ng pagkamalisa. Sapagkat hindi lang mo pamatay. Maraming naging pwede maging dahilan ng pagkamalisa ng tao. Yung pang-araw-araw yung pagkilos. Yung saan bang kuha ng pagkain ngayong araw na ito. Anong may trabaho ba? Lalo na kapag tayo dumanas ng kamatayan, mawala ng isang ama, mawala ng isang kapatid, magulang, mga anak, mahal sa buhay, kaibigan. Bahagi yun, pero sana makita natin na yung ating pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo ay isang pananampalataya na ginagabayan tayo na harapin katulad ng pagdating ng kamatayan. Gaano man ito kabigat sa buhay natin sa daigdig na ito. Bakit? Kasi yun ang bayan na Jesus. Yun yung pananalig na nais niyang makamit natin. Isang pananalig natin na siyang panghahawakan natin. Bakit? Kasi sabi niya yun, ako ang daan, ang katotohanan ng buhay. Kasi yung pananampalataya natin, isang pananampalataya na nagmumulat sa atin, katulad ng ating katotohanan, pagdating ng kamatayan. Wala akong aalis sa daigdig na ito na hindi daranas ng kamatayan. Maniwala ka man hindi. Pero yung ating pananampalataya ay isang pananampalataya na hinaharap tayo sa katotohanan na ito. Para kung dumating man ang panahon, katulad na yun, na nasa harapan natin ang David ni Rodrigo, ay may handa natin yung ating sarili. Makakataon, tayo ay nalulungkot. Normal na tayo nalulungkot. Nawalan tayo ng mahal sa buhay. Pero anong ibig sabihin ni Jesus? Huwag tayo magpadala. Huwag tayo mabalisa. Huwag tayong ma-stress. Kapag na-stress tayo, wala tayong magagawa. At hindi natin makikita yung kahalagaan ng buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. At ano yung kahalagaan ng buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos? Na tayo ay Kanyang inililigtas. Na tayo ay Kanyang ginagabayan. At higit sa lahat natin, tayo ay isinilang sa daigdig na ito. Sa loob na mahigit na 50 taon na buhay na pinagkaloob ng Diyos kay Rodrigo, ay dapat natin ipagpasalamat. Ipagpasalamat ninyo na alin na naging bahagi ng inyong buhay ang buhay ni Rodrigo. Ipagpasalamat ninyo na alin na yung iba sa inyo ay naging karugtong ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos kay Rodrigo. Na maaaring makusarin nakita natin na kung wala si Rodrigo ay baka wala rin kayo dito. Kaya pagkakataon na yun ako sana ay makita ko na natigil sila ng alin yung biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat mananampalataya katulad ni Rodrigo. Ano yung buhay na yun? Yung buhay na walang hanggan. Ang makasama niya doon sa kanyang kaharian sa
na tinanggap natin mula nung tayo ibininyagan. Kaya nga ho tayo nagpapakabuti, bakit tayo nagpapakabuti? Kasi ito yung gawain ng pagiging mga anak ng Diyos. Kaya huwag mo minsan pag sinabi, bakit ka nagpapakabuti? Well, kalimitan ang sagot natin eh, para mapunta sa langit. Tama rin naman kasi narito po tayo sa lupa. Pero mas maganda yung sagot na bakit ka nagpapakabuti, pagka umiwas sa masama. Kasi yung pagpapakabuti at pag-iwas sa masama, gawain ito ng mga tagalangit, gawain ito na mga anak ng Diyos na ipinagkaloob sa atin mula nung tayo bininyagan. Kaya nga tayo nananalig-nalig at nagtumutugon na nawa, dumating yung pagkataon na higit natin makamtan yung biyaya ng pagliligtas ng Diyos na ipinangako niya sa atin mula nung tayo bininyagan. At kailan lang natin ito makakamit? Sa oras ng ating kamatayan. Kaya patuloy natin ipanalangin si Rodrigo na pakinabangan yung biyaya na ito na ipinagkaloob sa kanya mula nung bininyagan. At ipanalangin din natin na ipanalangin tayo ni Rodrigo. Bahagi yun, kasi baka akala natin wala na si Rodrigo. Ay humingi din tayo na ipagdasal tayo sa Diyos. Sabi na, ibulong mo sa Diyos. Ang Rodrigo, ibulong mo sa Diyos. Yung katayuan, tulungan mo kami sa panalangin na nawa ay sa pamagitan ng iyong panalangin yan. Kasi hindi na lang ang gagawin ni Rodrigo, yung panalangin tayo, lalo-lalo na kayo. Kung sinong ipagdarasal na yun, ang unang ipagdarasal ni Rodrigo, sino? Hindi yung mga anak, mga apo, mga manugang, mga kaibigan. Kaya bahagi yun na kung saan yung huwag natin kalimutan na hanggang sa ating pagkakadahilig na ito na ibinibigay ng Diyos sa atin hanggang tayo naglalakbay. At nawa, sa katapusan ng ating paglalakbay ay matagpuan natin ang bawat isa. Saan? Sa piling ng ating Diyos sa langit. Kasama si Rodrigo.